Okay, let's start! Sa panahon natin ngayon mga kaibigan, ang cellphone ay isang normal na gamit na lamang natin, sa araw-araw nating buhay, at malaki ang papel ng cellphone sa ating buhay, sapagkat dahil dito ay nakakausap natin ang ating mga mahal sa buhay saan mang sulok ng mundo. Ang cellphone ay naglalaman ng 1 hanggang 2 SIM cards na pangunahing gamit para makakonekta sa ibang accounts. So ano nga ba ang SIM card? SIM card is a smart card inside a mobile phone, carrying an identification and unique number of the owner, storing personal data, and preventing operation if removed. Ang SIM card mga kaibigan, ay parang isang ID na kung saan nakastore ang iyong mga personal information like banks, names, contacts at mga credit card, na konektado sa iyong unique number. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, dahil nitong mga nakaraang mga araw, ay madalas kong makita sa mga balita ang tungkol sa mga scam. Nariyan na nga po ang internet love scam, na ginawan ko na din ang video discussion nitong nakaraan, at kung hindi mo pa ito napapanood mga kaibigan, ay nag-iwan ako ng link sa descriptions na maaari mong panoorin after this video. At ngayon, ay pag-uusapan naman natin ang tungkol naman sa kumakalat na SIM card fraud. Ano nga ba ang SIM card fraud mga kaibigan? It is a type of account takeover fraud that generally targets a weakness in two-factor authentication and two-step verification in which the second factor or step is a text message, SMS, or call placed to a mobile telephone. Mga kaibigan, ang SIM card fraud ay isang uri ng phishing na kung saan ang isang user or scammer ay magpapadala ng isang text message sa iyong SIM card na nangangailangan ng mga ilang verification upang lalo daw patibayin ang security ng iyong account, at para magmukhang totoo ang pag-a-update mo, ay tatawagan ka ng scammer na ito upang i-confirm nila ang mga details na inilagay mo sa kanilang patibong. Ang SIM card fraud ay isang uri ng cracking at web defacements na kung saan ang pangunahing involved na target ay ang mismong SIM card. Kung maaalala mo pa kaibigan, ay gumawa na ako ng video dati tungkol sa mga uri ng computer crimes, at ang topic natin na ito ngayon, ay nasasakop ng branch ng phishing, cracking at web defacements. So ano nga ba ang phishing? Ang phishing mga kaibigan, ay isang uri ng pang-i-scam gamit ang iba't ibang uri ng platform ng media at internet. Ang mga halimbawa nito, ay ang clickbait na kapag pinasok mo ang website na ito at nag-login ka, gamit ang iyong email ay magkakaroon ng malayang access ang hacker sa iyong mga account. Next is the cracking. Ang cracking mga kaibigan, ay isang mataas na anyo ng panghahack sa isang account, at ito ay ginagawa ng mga hacker kung maraming mga security features ang isang website or account. Pangatlo ay ang web defacements. Ang web defacements mga kaibigan, ay ang kasunod na ginagawa ng hacker pagkatapos ng cracking, na kung saan pwede nang baguhin ng hacker, or scammer ang nilalaman ng account na hinak nila. So ibig sabihin kaibigan, sa oras na kumagat ka sa patibong ng hacker, at nag-login ka sa isang text message na nag-text sa'yo, at inilagay mo ang lahat ng mga information mo doon, ang hacker ay magkakaroon na ng access sa iyong mga bank accounts na konektado sa iyong phone number, at makakagawa sila ng mga dummy upang gamitin ito para makita lahat ng nilalaman ng iyong mga bank accounts. Ang ganitong uri ng panghahack ay gawain ng mga black hat hacker. Sila po ang mga hackers na gumagawa ng mga krimen sa internet. Tulad ngayon sa modern technology, ang mga kriminal ay hindi na lang nakikita sa paligid, maging sa internet ay naglipa na din ang mga ganitong uri ng mga tao. Mas talamak ngayon, ang mga ganitong uri ng modus dahil sa pandemya na dinadanas ngayon ng ating bansa. At idadagdag ko lang, ang web skimming. Ang web skimming ay isang uri ng card fraud na gumagawa ng isang fake na website na kagaya ng isang tunay na website. Web skimming is a form of internet or carding fraud whereby a payment page on a website is compromised when malware is injected onto the page via compromising a third-party script service in order to steal payment information. So ano ang pinagkaiba ng defacement sa web skimming? Ang defacement mga kaibigan, ay binabago ng isang user ang isang account ayon sa kagustuhan nito, matapos niyang macrack ang isang account. Samantalang sa web skimming, ay gumagawa ang isang scammer ng isang peking website, para doon mag-login ang kanilang biktima, matapos nila itong makuha sa phishing. So ayun nga mga kaibigan, ang mga ilang bagay, tungkol sa SIM card fraud, at hanggang dito na lang po muna at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig.